10:28. So ngayon mga kabugoy ay inaayos lang namin yung PhilHealth ni Ella. Buti na lang kilala namin, nakilala ako nung nag-ayos lang sila ng PhilHealth nila pa lang kasi yung PhilHealth nila ay tawag ito na paso. Kailangan namin babayaran ko sana ng 3 months. Buti na lang nakilala kami ni Kuya. Pagpasok ko doon sa nakilala niya ako. Pinuntahan niya mismo si Ella dito. Dinala yung papel para hindi na daw kami lumabas. Siya na lang daw maglalakad. Ano ba pangalan ni Kuya? Shout out pala kay Kuya. Bas, nalimutan din ni Ella. Kakilala din ni Papa yun. Ay, sa Puego ba nagtatrabaho yun? Dati? Na pala yun. Co-workers ni Papa doon sa Punta Puego. So ngayon mga kabagoy, nilakad ko na yung kasi kahapon, gabi na kami dumating kahapon. Tapos kahapon ay linggo. So ngayon lang namin na buti naalala ko ngayong hapon kasi antok pa ako. Kasi buti pumasok yung nurse. May pumasok na nurse. Tawag nito. Na tumawag daw si doktora na kasi hindi tumigil sumakit yung balakang ni Ella. Ha? Hanggang ngayon? So, ibig sabihin, sabi ng mamayang hapon daw ay hindi namin alam kung anong insaktong oras kaya sabi nung nurse na pumasok dito, kailangan na daw kumain nila at saka nakakain na rin. Sabi nila ko na rin yung pagkain. Tapos na siyang kumain. Kasi bawal na siyang kumain hanggang mamayang hapon. Kasi na siya, isi-CS na. Bali, napaaga si Bibi. Pangalan ni Bibi ay Baby Day Day. Si Ritz nagpangalan yan simula nung nalaman ni Ritz na buntis sila. Ewan ko, bakit nasabi? Siguro ang nasa isip ko nun, kasi lagi niyang papa niya si JJ. Hindi niya matuon ang JJ, kaya Day. Sabi ni Bibi, it's Baby Day Day. Maliit pa lang, hindi pa namin alam yung gender ni Baby ay pinangalanan na agad ni Ritz ng Baby Day Day. Tapos lagi niyang kinikwento ng lolo at saka lola niya, hindi na niniwala. Kasi hindi din namin nasabi, sabi namin late na. So ngayon, bali na siya 36 weeks and 3 days. 3 days. So, ibig sabihin, kulang pa siya ng ilang araw? 5 days. Kulang pa siya ng 5 days para sa kanyang para mag 37 weeks. Pero ngayon, napaaga. Ha? Nung nagpa-ultrasound kami nung pag-uwi ko, 5 yun 4 ako mo. Nagpa-check up na sila nung 4 ng gabi kasi nag-spotting siya. Tapos kinabukasan dumating ako nung gabi, kinabukasan nagpa-check up. Nagpa-ultrasound. Pero sabi ng doktor na yon, baka uulitin daw ultrasound kung makakahabol mamayang hapon. So titingnan na lang natin kung anong update. Pero sabi ng doktor, bibiyakin na daw si Ella mamayang hapon, pero hindi ko pa sure kung anong oras. So sana maging okay ang lahat para makikita na natin si Baby Day Day. Hindi na kami nakapag-gender reveal. Mamaya paglabas ni Baby, reveal na agad. Parang hindi naman masakit yung balakang. Ha? So mamaya titingnan namin kung makakapunta si mama kasi wala kasi magbabantay kay Baby or dadalhin na lang si Baby dito. Papadala na lang namin si Baby dito, Baby Ridge. Kasi wala mag-aalaga kasi kay Baby. Ha? Hindi pa ba pumasok Papa? Ha? Mag-absent? Bakit?
Magbabantay kay Bibi? Bakit? Dito na lang si Bibi. Pwede yun. Wala man mong magbabantay doon. Ha? Oo nga, nasa private naman tayo. Tatanong nga natin pwede si Bibi Rich dito. Kaso wala siyang matutulugan. Malikot pa naman yun. Ayaw mo nang walang bed. Ha? Ayaw mo nang walang bed. Dadalhin yung pum. Doon nga, nakita ko sa kabila sa tapat. May pum. Nakalatag dito. Yung blue. Hindi, uuwi na naman ako. Di mamaya, susunduin ko na lang. Titingnan natin kung masusundo para madadala namin yung isang foam. Ang maliit para dito na lang si Baby Day. Baby Day. Si Rich. Para mag-alaga kay Baby Day. Na mamaya sana. Kasi sabi ng nung sekretary ni Doc kahapon, tumawag kami nung hapon. Siguro mga bandang alas 3 na yun. Pinapa-admit kami sa private hospital sa may pili na lang daw sa may Western, Jabis or Baybio or Metro Balayan. Kaso sobrang layo ng at saka sinubukan namin dito sa sa Memorial kasi dito naman pinanganak si Bibi Rich. Kasi sabi ng baka daw hindi kami tanggapin dito kasi kulang pa nga sa board kasi wala daw incubator. Kaya siguro pinapa ultrasound ulit ni Doc yung si Ella kasi titingnan kung ilang kilo kasi yung doktor ni Baby Rich, yung pedya ni Baby Rich ay nagkita din kami kagabi saktong nandun sa emergency room. Sabi niya okay naman daw ang timbang. Kaya baka sakaling hindi na daw i-incubate. So titingnan na lang natin mamaya. Sana maging normal si Baby Day. Ngayon, pipilapan muna namin to. Pasensya na kayo kasi medyo maingay yung aming aircon kasi na-stuck. Hindi ko alam kung kinalawan. Ayan. Pipilapan lang namin yung kailangan pilapan ng PhilHealth. Alas 11. 11. Kakarating lang ng pagkain. Si Ella ay kumain na rin. Binili ko na ng manok. Tsaka yung tinulang manok may sabaw. Pinatay ko muna yung aircon kaya maingay. Si Ella ay nagpapahinga na kasi maaga siyang pinakain kanina ng nurse kasi sabi ng doktor ay bibiyakin na siya mamayang hapon. At ako ay kakain din kasi tawag nito tanghali na, nagutom. Kakain na sana ako sa labas, buti na lang tawag nito? Buti na lang kumatok yung pagkain, lalabas na sana ako. Oy, may pa candy. Uy, walang kutsara man. May kutsara mo? Ayan. Tapos spoon, kumain si Ella kasi kanina. So tayo, kakain din. Ewan mo padala mo. Na! Bakit? Matumbay yung mga gamit. So, we need to eat first. Kay yan may sabaw, mainit pa. Yan sabaw, si Ella ay nagpapasting na siya simula alas 10. Bawal na siyang kumain. Sarap ng sabaw, yung may anong tawag nito na yung sikwa kung sa Bisaya, patola yata to. Sarap. Oh. Tapos kanin, tapos may pritong giniling. Wow. Kain muna tayo mga kabukoy kasi tanghali na. Sigurado mamaya nito bakbakan na to sa puyatan. Kasi mandyan na si Baby Day. So, hindi iyak. Si Rich, simula ng panganak hanggang sa lumaki, hindi iyakin. Hindi. Naku, iyakin to tayo. Bihira lang umiiyak si Baby. Simula ng bata pa. Sabi ng ate Ha? si Oreo, iyakin. Si Shani.
masaya siya. Bihira umiyak. Tapos si Ryan iyakin. Hindi nga siya umiyak. Nalaglag sa kama lang sa Mindanao. Ewan ko si Baby Dede. Iyakin ko. Si Ryan iyakin, si Ruby, hindi. Bakit? Ano daw yun? Malalaan na eh. Bakit si Shalyn iyakin? Hindi nga, kasi sa ulit iyakin. Hmm? Maanuman ang alaga ng ate doon eh. Hmm. Ang pangalan sa patola no? Kuha. Wala ang bilang. Kaya ang dito. Sarap na sana ng buto nito. Ano ba maliligo? Hmm. Nawaho ako. Huwag na ako ng baby. Wah. Hindi, naubos na yung ano. Naubos na yung dextrose. Bantayan mo boy. Ha? Ano ba maliligo ang Sigurado, isang buwan na naman ito. ang problema, pagpasok sa bahay. No? Kaya ang akong kulang na to. Hindi ha. Bakit hindi makakaupo? Binuha ko na ako nun. Hmm? Bakit siya Sherman nga dati eh? Hindi ko ano. Hmm? Mababa ang tolerance niya akin mataas. Ano yung pentolin? Nakaramdam ng sakit. Hmm. Ay, bawal na. Init. Kakain sana ako ng Bawal ka na lang uminom, bawal ka nang kumain. Sabi ni Doc. Kali na. Kaya bibiyakin na yung tiyan mo. 8 hours siguro yun. Nakalasin ko siguro ako tayo. Ano ba yun? 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baka gabi. Ilang 8 hours awa. ang fasting eh. Ba't alam mo? Doktor ka? Doktor ka? RF. Diretso lang. Hindi lang pinakain ng gabi. Tapos umagain. Iba yun. Alas 9 ka ata siniis na eh. Tapos nakadidi si Baby Rich kay gabi na. Sabi ng dok- Sabi ng doktor sa akin, pinadidi mo na si Bibi. So nga, hindi pa dok, tulog pa. Dapat pala nun, pagdating ay pinapadidi agad. Galit yung doktor ah. Sanchez din. Ano pa? Sanchez lang, Dr. Merich. Bakit si Sanchez ulit? Paglabas ni Didi, kukuhanan niya ng newborn spray. Newborn training? Alright. Kain tayo mga sugar kasi kailangan natin handa ng lakas. Kaya puyat na tayo ilang araw na. Nung isang araw, alas 3 na din ako nakatulog kaya kumain ng balot. Ayun siguro. Sumakit yung aking tiyan. Si Ila, kumain din ng balot. Hinahiper tuloy si Didi. Lumabas na muna sa oras. Like 3 times power. Malakas nga pala yun, ano? Yap, kain. Ubos yung aking kanin. Wala nang laman. Ubos. Mag-ala 1:30 na kailangan nang pumasok nila sa ER. Ay, ano yun? ER? OR. OR pala, operating room. Bibiyakin ka na. Ka na naman. Alright mga kabuwig, parang kinakabahan ako. Si Ella ay nasa loob na ng operating room. Nagkulang pa yung gamit namin. Oh my goodness. By 1:30, umpisahan ng si Ella, pero hindi ko alam kung ilang minuto bago makalabas si baby. Maghihintay na lang tayo dito sa labas.
Alright, baby. Thank you, Lord. Nandito na si Bibi. Pero si Ayla wala pa. Pero hindi. Hinahintay pa naman siya. Kakarating lang ni Bibi. Dala ni Doc. Namulat na ang mata agad. Ha? Namulat ang mata. Hi! Baby Didi is out na. So yun mga kuya, pinatay ko na yung aircon kasi kailangan ni Bibi ng mainit. Ayan, inilawan mo na si Bibi para medyo mainit. At pinatay mo na namin yung aircon. Mamaya na lang siguro pagka nandito na si Ella para mainitan siya. Pagkarga ni Ella. Baby Didi, welcome to the outside world. Na si Bibi. Baby Didi. Mainit nga pala talaga yun, oh. Pinapait, namulat pa naman agad. Napainitan lang si Baby Didi. Hindi ko alam kung anong oras matatapos si Ayla doon mga kabay, pero dito na hindi diretso. Tingnan na lang natin mamaya kung kung magkasya ba silang dalawa. Kasya naman siguro kasi kami yung dalawa na Ayla, kasya naman kami. Tabi na kami natulog dito kagabi. Kaya naman daling araw. Baby, nainitan ka, baby? Nilamig pala si Baby Didi. Hindi ko alam kung sabi ni Dr. Sanchez ay pagkadating ni Ella ay papadidihin. Kasi nung nakaraan si Rich ay napadidi namin ay tagal pa kasi tulog na tulog si Rich nun. Nung natapos siguro mga hapon na bago napadidi si Rich na napadidi sa kanyang mama. Ngayon, sabi ni Sanchez, kailangan pagdating papadidihin agad. Baby! Sabi naman daw, normal lang daw, normal naman si Baby. Sabi ni Dr. Sanchez, tama lang sa buwan. Kasi ang akala namin ay 16. So 16 pa ang kanyang talagang yung isa pero ngayon pa aga. Pero hindi naman nagpula, sakto lang. Alas 3 lumabas si Bebe ay alas 2. Ngayon ay 2:45. 2:45 ng hapon. Ano na ngayon? Bali August 11 si Baby Didi. Ang kanyang birthday ay August 11, 2025. Si Rich naman ay February 15. Muntik ng 14. 2022. Oh my goodness. Dalawa na sila. May paglaki nyo, pag dumating ng mga siguro mga 2 years, may kalaro na si Baby Didi. Maglalaro na yun sila dalawa ni Rich. Kaya maghaning. Saan kaya? Silipin nyo lang muna mga kaboy. Makikita nyo kung kaninong kamukha yan. Titingnan natin mamaya pagdating ni Ayla. Titingnan natin kung saan nagmana. Welcome, Baby. Baby Didi. Alas 4 na. 4:08. Nandito na yung mag-inang. Karating lang ni Ayla. Meron na oxygen? Ha? Meron? Wala bang oxygen doon? Meron naman, oh. Oh. Ano? Wala. Ayan lang sa ulo. Check na natin yung perimeter.
Meron sa mangga eh. Huh? Meron na yan, mamaya lang lumaramdam. Hindi man pwede lakasan yan. Na? Natawa na si Didi oh. Tumatawa na si Didi. Nandito na sila mga tumuloy. Welcome to outside world. Baby Didi. Time check update. 12:20. Nagutom ang mga bantay. Kain muna. Pangalawang kanin. Nandito na rin si Mama. Kanina pa yan tumating si Mama. Alas 7 at 7 p.m. Si Baby ang lakas yung ano. Ang lakas. Tawag nito? Ang lakas umut-ut. Paano na? Biyak. Bacon express. Buti na lang dito kahit madaling araw na ay may nagtitinda pa rin ng pagkain sa labas. Bagong kanin pa yung kanin, sarap. Ayan na. Diyan pala yung upuan. Sarap. Ano? Tara? Ha? Hindi lang. Ano na? Naman. Okay. Ano? Sabaw na sinigang na bangus. Kaya? Ay, ano mo? Yan, may gulay-gulay tayo ng gulay. Ano ma? Ay, ma. May kanin pa. Ay, ka na? Ito na ako? Pagkaroon ka na si Bibi, ha? Mayulog tayo. Ano? Ay, ano yan? Sadya yan? Ba't ka lang ilaw? Wala ang pundi? Ha? Are? So yun mga kabugoy. Grabe ano na. Pag-aalauna na ng tanghali. So yun nakatulog ng ising tayo kanina. Alas 8 na kasi nakatulog tayo. Mga alas 7 na ito. Alas 7 ng umaga ngayon. Meron na namang sandamukal na resita ang binili ko ngayong araw na ito. Siguro nasa mga ano na. Ngayong araw lang to. Ito, meron akong binili ngayon. Dami na naman pero
lahat ng gamot na binibili ko ay nandun lang sa ano. So, dinidiretso ko sa nurse station. Ito, ngayon lang uminom si Ila ng ganito, mga capsule at saka tablet. Pero kadalasan nung ano ay puro pinapadaan sa suwero. Drink moderately. 4 na piraso. Hindi, sabi, iinumin na agad daw eh. Ewan. Yan o. Hindi ko alam kung anong mga gamot to. Basta may zinc. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng mga gamot na tumawag. Si mama ay nandun sa nagpapaano sa labas, nagpapahangin. Daming gamot nila, grabe, sandamukal ang binili ko kanina. Siguro ang binili ko kanina ng umaga ay mga dalawang supot na malalaki. Tapos ngayon naman puro mga garito naman. Pero yung binili ko kanina ay yung ginamit nung yung inoperahan si Ella kahapon. Bali ni-replace yung mga nagamit, pinapapalitan, kaya yun yung binili ko kahapon ay kanina umaga. Pero ngayon mga resita na talaga, yung mga tablet, may capsule, yun ang binili ko. Tapos meron din pang hindi ko alam, baka siguro mamaya itutusok sa kasi halos ngayon lang uminom sila ng puro dinadaan sa suwero. Pero ngayon ay na pwede nang gumalaw si Ila. Hindi pa siya pwedeng kumain ng matitigas. Lang, tubig or sabaw, yun lang. Pero recommended ng mga nurse po, tubig lang daw. Puro tubig. Wag na lang daw yung muna yung mga matitigas na pagkain kasi baka yung kanyang opera. So ngayon, sleeping tablet, baby daddy. Tulog si baby daddy. Tulog na tulog. So, na-admit kami dito Linggo, Sunday, Monday, Tuesday, pangatlong araw na ngayon, pero hindi ko alam kung hanggang ilang araw pa kami dito kasi wala pang ang doktor kung pwede na bang lumabas or kailan. So, hihintay na lang tayo sa update kasi ngayon, mamaya ay siguro uuwi na rin si mama kasi tawag nito, kaya ko naman siguro kasi kahapon pinapunta ko lang si mama kasi hindi mahirap kasi hindi talaga pwedeng gumalaw si Ila, bawal gumalaw o mamersa, kaya tulong-tulong na kami magbuhat ni Ila. Tapos salitan kami sa bata, natatakot pa kasi ako kasi yung tawag nito, maliit na masyado. Pero medyo nasanay-sanay na rin. Pero baka mamaya hapon uwi na rin si mama, papasunod na lang ni papa kasi si papa nag-absent lang din ngayon sa trabaho, gawa na mo lang magbabantay kay Rich. Si papa mo na magbabantay kay Rich, kaya mamaya uwi na siguro si mama kasi may lakad din si mama, naiwan din yung kanyang tindahan doon. At the same time, doon ko muna iiwan si baby kasi si papa may pasok sa trabaho. Madaling araw, mulat na mulat si Daddy. Gising na gising yan ng umaga, nagaganon yung mata na tumitingin. Hindi ko alam kung malinaw na ba yung paningin ni Daddy, pero kasi kung saan yung nagsasalita, gumaganon yung mata niya ba. Tumitingin, na inaaninaw niya kung saan yung nagsasalita. Bumubuka na agad yung mata niya. Dati nung nakikita ko mga bata, after 3 days bago bumuka ang mata or 2 days siguro.
Ngayon, pagkalabas ng nabuka na agad, na ganun na dumitingin na sa mga tao. So mamaya update na lang tayo mga kabugoy. Nag-aalaw na din ng hapon. Ay, balik ka. Advance ka tayo siyang review na to. Ito ay, ito sakto 12:34. 12:34 na ng hapon. Siyempre update naman tayo. So, huwag kayong bumitaw. See you next update na lang mga kabugoy kasi papahinga pa din tayo kasi wala tayong tulog. Mamaya, edit din tayo. Dito na ako natutulog. Naglatag nila ako ng kumot. Yun na lang ang hinigian ko. Tapos si mama, dito din si mama. Nakahiga doon, nakasandal. Kasi si Dede, nandiyan kasi si Dede. Pag iyak, sabay tayuan. Sana maaga kami makalabas dito mga kabay. Kaya see you next update na lang. Huwag kayong bumitaw. I love you all. Bye-bye.